Karamihan sa mga lutong Pinoy ay simple lang at walang masyadong arte. Hanggang sa pinag-aralan ko po, nilagyan ko lang po sa akin ng puso. Meron po akong appointment kay Mark. Wait lang po, tatawagin ko lang po si Kuya Mark. Hi, Mark. Hi po. Si Ate Alma. Mark Lido Luis po. Bali, naka-ano na po ako, 1 year. Sisimula po ang aking trabaho ng alas 8 po ng umaga. Natatapos po ito ng hanggang alas 5 po ng hapon. Mga iho, iha, excuse po muna. May 5 pong anak. Lahat po sila nag-aaral. Hindi po ako nakatapos ng college. So ngayon, ang iniipunan po namin mag-asawa, yun po yung mapatapos namin kahit ilan lang po sa mga anak namin na makapagtapos po ng college. Actually, ma'am, bali, ang pinipili ko talaga na kainan, kahit na malayo, basta yung makakatipid po ako. Kasi yung ibang mga restaurant po kasi dito, medyo pricey. Saglit lang, ma'am, wala pa pong mga 5 minutes o 10 minutes, nandoon na po kami. Makakakain na po kami, makakapila na po kami doon. Mark, saan tayo kakain? Dito po sa dating tinatawag po na Jolly Jeep. Opo, ito po yung mga dati po sila mga Jolly Jeep, yung mga nasa sasakyan lang. Nagdadagsaan po ang mga customer po, 11. Yan po, may mga nag-early lunch na po. Usually po karamihan sa mga customer po is laging nagmamadali kasi gutom. Gusto nila lagi silang mauna, kahit may pila naman po, ganun. Kasi po 15 to 10 minutes lang po ang break time nila. Nararamdaman ko po ako po, minsan natataranta, yan. Minsan, pag sobrang dumog na po, sobrang dagsa na po ng customer, natataranta na rin po ako. Tapos parang nag-ano rin po. Pero hanggang sa abot ng akin po makakaya, talagang inaano ko po talaga sila na mabigyan po lahat, ma-entertain po lahat. Ano nga to, kuya? Beef tapa po. Beef tapa. Then ito, binagoongan. Yes po. Longganisa. Ang inahain po ng mga Jolly Jeep is lutong bahay po. Lutong bahay po, usually po lagi po pinaparisan ng kanin. Yan. Pagkanin po, may sarsa, may sabaw, sopas, ganyan po. Ang niluluto po sa isang araw is anim po na sarsa at may sabaw po. Ang niluluto ko po ngayon is kaldereta. Ang dapat lasa po ng kaldereta is malinamnam yung baka. Para lumabas po yung lasa ng baka, dinigisa ko yung karne sa bawang. Pagkatapos nun, dadagdagan ko ng tubig para pakuluan. And then, lalagyan ko po ng paminta para po sa aroma. At hayaan ko lumambot yung karne. Ang nakapagbigay po talaga ng lasa is yung baka and tomato sauce. Yan, bell pepper po. Yan. Mabenta po yung kaldereta is, kasi po, is baka na po siya. Afford na po siya ng mga tao. Gusto ko rin po magluto ng binagoongan. Karamihan sa mga lutong Pinoy ay simple lang at walang masyadong arte. Natuto po ako magluto ng binagoongan. Ayun nga po, kaka-scroll ko po, yan. Natuto ko po yung baguhin yung sa akin po kasi po bumili po ako minsan sa isang karinderya or kumain po. Parang hindi po ako na-satisfied sa kulay, tsaka sa lasa, parang maalat po.
Dapat po may hatak ng kulay po, parang gano'n. Na mapula. Maganda po sa paningin. Aswete po. Kailangan po may aswete rin para po maganda tingnan. Spoon and pork po pasuyo. Ayan, sabaw. Thank you. Kain po tayo. Ito po yung araw-araw ko pong in-order, isa't kalahating kanin po, tsaka isang order po na ulam. Tapos nangingi na lang din po ako ng sabaw. Ang lasa po ng pagkain, masarap po. Pati hindi rin po lugi sa serving kasi marami naman po eh. Kaysa naman po kung pupunta po ako sa mga restaurant, yung isang kain po doon aabutin ka ng mga 200 plus, 300 plus. Kaya po mas pinipili na lang po namin na kumain po dito sa mga dating tinatawag na Jolly Jeep para makatipid po kami. Ang sahod ko po sa loob ng isang buwan naglalaro po sa 15. Nakakatipid ako ng mga around mga 2,000. Yung 2,000 pesos na yon, malaking tulong na po yun sa pamilya ko. Then ngayon, kung may extra pong na pera, katulad ngayon po na may sobra ako doon sa budget ko, bibili po ako ng kape para madala ko po sa opisina. Habang naglalakad, dumihigop na mainit na kape. So, Kuya Christian, pwede mo ba akong bigyan ng isang 3-in-1? Opo, ano po, available ko po, coffee ko brown, tsaka great taste white. Ayang coffee ko brown na lang. Timpla po. Timpla po. Sa ang isang tao po, pagka nagtitipid, magkano yung pinakamaliit na binabayad nila? Meron po sila pwedeng sa 21 pesos, itlog half price. Pwede na po sila ron. Minsan, pag wala po talaga, pecha de peligro, talagang kokontrol din po sila. Paano mo napapanatili na mura pero masarap? Kung ano po yung ginagamit ko, yun lang po. Tapos di na po ako nagtitipid kung nagkakat pa ng nagle-less pa sa mga rekado, di na rin po eh. Ayun lang po, kung kasi nasa puso ko po pa talagang pagluluto. Talagang, ayun lang po. Tara, at babalik na tayo sa opisina. Malayong laka rin din pala. Kaya nga po eh. Pero okay lang naman, ma'am. Ma'am, upo muna kayo, ma'am. Ito po. Proud ka ba sa trabaho mo? Sa totoo lang, ma'am, dito po sa trabaho ko, at kahit naman po sa amin, sa lugar po namin, proud na proud po ako sa pagiging janitorial ko. Ma'am, gusto niyo pong makita yung buong pamilya ko? Mahirap po nga maghanap buhay ng marami kang anak kasi hindi po ako nagsisi na magkaroon ng malaking pamilya dahil blessed pa din po ako sa ganung sitwasyon ko. Na hindi po ako nangungupahan, sarili ko po ang bahay ko. Pinursigi ko po na kaming dalawang mag-asawa, pinursigi po talaga namin na huwag tumira sa kalsada. May libreng pagkain na po kami, tapos may extra income pa po. Nalaking bagay na po yun. Ang kinikita ko po sa isang araw is 6,000 po. Then, kukunin ko po ulit yung 3,000 para po sa puhunan. Tapos, yung expenses ko po, mga 1,500 po ang na-compute. Then the rest, ayun na po yung kita ko na malinis na po. Gan sa pinag-aralan ko po, nilagyan ko lang po sa akin ng puso. Yung puso po is yung, ayun po yung confident ka po magluto sa sarili mo na meron kasamang pagmamahal na narami po ako napapasayang customer at napapakain po sa abot kaya ng halaga.